Alright, ayan, kasama natin Suzuki Bergman Street. Ayan, papalit tayo ng fuel filter. Pero bago yon, kailangan nating tanggalin tong buong compartment. Kailangan lang natin ito 10mm 10mm na T-wrench. Ayan. Ayan, kailangan natin matanggal tong mga to. Pag natanggal na natin tong tatlo, sunod natin ito, isa, dalawa. Ayan, so kailangan natin Phillips screw. Ayan, Phillips screw ang kailangan natin. Bale, apat lahat to. Ayan, sunod natin to. Tanggalin natin yung cap. Yan. Oh, merong naka suksok na hose dito. Okay, pero tandaan nyo kung ano yung mga pinagtatanggal ninyo. Ayan, kitang kita na natin yung tangke, pero hindi natin pwedeng hugutin dito kasi nandoon yung fuel pump. Hindi natin kayang hugutin dito, kaya kailangan nating baklasin pati ito, mga fairings, itong grab bar. Kailangan natin dito ay T-wrench. Tanggal dito sa ating grab bar. Size nya 12. Ayan, 12mm. Ay 12mm. Ayan. Natanggal na natin, pwede na nating hugutin. O, ganyan lang yan. So, ayan na yung ating engine bay. Ayan, tanggal na yung cover dito, yung compartment, yung upuan, pati yung cover natin dito sa tangke. Tanggal na rin yung grab bar. So, wala pa rin tayong access. No choice. Tatanggalin natin tong fairings. Yan. Hanggang doon sa likod. Kabilaan, tatanggalin natin lahat yan. Unahin natin dito sa baba. Ayan, kita nyo yan. May screw. Ayan, gamitan lang natin Phillips screw para matanggal. Okay. Yan. Bukas na yan, oh. Katapos dito sa baba, meron pa dito sa gilid. Marami yan, ayun. Pag natanggal na yung mga screw sa gilid, dun sa baba, sa gilid, subukan nyo iangat, ano, yan, hilain nyo lang pa taas na palabas, yan, oh, yan, kahit sa kabila, yan, ayan, lumuwag na dito sa side, yung dalawang fairings natin dito sa side, left and right. Ang problema natin dito sa likod, ayan, hindi nyo basta basta mahuhugot yan, pero mas madali na to kaysa Honda Click, ano, mas madali na to. Susunod natin itong mayroong Suzuki na nakasulat dito sa ilalim, yan, kabilaan, ilalim, yun, dito sa ilalim, yan, screw, may screw dito sa ilalim. Hinay-hinay lang sa pagtanggal kasi hindi siya yung kasing ikli nung nasa ibang fairings. Ito medyo mahaba ito. Ayan, subukin natin galawin. O, ayan, naiangat na natin. Okay, tanggal. Bago natin totally tanggalin lahat to, ayan, kasi buo na yan o, i-disconnect muna natin yung sa connector ng tail light nandito sa gilid. Na disconnect na natin. So ganun lang kasimple yung pagtanggal natin dito, ano. Pag natanggal na natin yung compartment, yung upuan, ayan, pwede mo nang tanggalin buo dito sa side na left and right.
pati dito sa tail light. Ayan, ganun lang yung gawin niyo. Ayan, oh. Ito na yung tanke. Ito na yung engine bay. Ayan, kitang-kita. Mas madaling tanggalin itong fairings ng Suzuki Bergman Street compared sa Honda Click. Para sa akin yun. Yung nagbaklas ako ng Honda Click, grabe, ang dami. Ang dami mong babaklasin. Ito, naka-compact na siya. Naka-compact. Ayan, punasan muna natin. Punasan na natin kahit pa paano. Medyo malinis na rin ng konti lang. Disconnect natin to. Ayan. Bago natin isa-isahin itong mga bolts na nandito sa paligid niya. Ito, unahin muna natin to. Pindutin nyo lang to. Ayan, may pinipindot yan eh. Yan, tanggal. Sunod ito. Ito, inaangat to eh. Inaangat. Yan, inaangat yan. O, tanggalin nyo na lang. Pwede nyo namang ibalik mamaya. Tapos hugot. May lock pa yun ah. Oh, kailangan yung inganga yung lock niya dito bago nyo hugutin. Yan, hugot na. So next natin na gagawin ito, 1, 2, 3, 4, 5. Ang kailangan natin dito 8mm. 8mm. Yan. Oh, ganyan. Basta pag nagbabaklas kayo, tandaan ninyo kung saan yung tinanggal ninyo. Yan. Para alam kung saan ibabalik. Yan. Tanggal na to, itong round plate. Yan. Ito, wag nyo basta-bastang hugutin kasi kailangan nyo pang i-anggulo. Yan. Ay, kailangan ihanap ng anggulo. Yan. Okay. Ayan, natanggal din natin. Basta pag hugutin nyo, mag-ingat, huwag nyo bibiglayin na hugutin. Kailangan nyo ihanap ng anggulo, no? Kasi nga pwedeng mayroong may mabali. And ito, tandaan nyo, meron siyang o-ring dito. Yan. So ito yung papalitan natin. Ito, kailangan nating palitan ito. Ngayon, paano natin tanggalin ito? Ayan o, medyo maitim na, kulay brown na rin. Position nyo lang ganyan. Nakikita nyo yun, may dalawang ipit. Ayan, isa, dalawa. Ayan, parang meron siyang hook, ano? Meron siyang hook. Hilahin nyo lang yung dalawa, paikot nyo, and pwede nyo nang tanggalin. Ayan. So, anong ipapalit natin? Siyempre, meron. Okay, so eto yung nabili natin. Ayan, made in Indonesia. Ayan, halos palaging Indonesia. Ayan, part number 69. Wala siyang dash. 69600B04 A00N30. Ayan, 69600B04A00N000. Okay, ewan ko kung legit na genuine ito. Hindi siya puti, meron siyang pagka blue, meron siyang pagka blue. Ayan, magkaiba dito, magkaiba sila ng kulay, pero yung shape halos parehas. Yung lock halos parehas. Meron na rin siyang o-ring doon. Yan, so ikabit natin. Ikabit natin. So sa mga nagtatanong tuwing kailan nagpapalit ng fuel filter, ayan, 30 to 40,000 kilometers. Ayan, dapat nagpapalit kayo doon. Okay, salpak natin. Tanggalin natin yung o-ring ng original, kasi meron naman siyang sariling o-ring. Tapos, ayan, tulak natin bago natin paikutin. Okay, sana mag-fit. Yun, fit. Pwede na natin ibalik. Diba? Ganun lang. Ganun lang kahirap. Balik na natin yung ating fuel pump assembly. Huwag niyong kalimutan, may malaking o-ring dito. Ayan. Una natin i-shoot tong floater. Yan, hanapan nyo lang ng angulo. Ito pwede nyong i-flex, pwede nyong tupiin. Ayan, para magkasya. Yan.
Tapos habang pumapasok, ibahin nyo lang ng anggulo para hindi siya tokado. Ayan. Okay, so wala ba tayong nakalimutan? Ay, wala ba tayong nakalimutan? So yung itsura niya kanina, ganyan, diba? Yan yung itsura niya kanina. Ay, so tandaan natin, yan, tandaan natin yung mga tinanggal natin. Itong plate. Yan. Dapat hindi mawawala ito. Oh. Yun, so kailangan na itapat dito. Kailangan maitapat nyo para bumaba siya ng maayos. No? Merong part dito na merong kanto. Kailangan maitapat dito sa may bilog. Ayan. Gayon. Fit lang natin. Ayan. Kailangan sakto sa butas. O, yan. Ay, kailangan sakto sa butas. Ayan. Susunod dito, meron siyang ground. Ayan. Meron siyang ground sa part na yan. Ayan, higpitan ulit natin gamit tong 8mm. Okay, balik natin to. Ay, ibalik natin. So, kailangan yung sundutin ulit. Kailangan yung sundutin ulit para magnganga. Yan. Yun, pumasok. Tapos yung lock, pasok natin ng maayos. Yung lock, ayaw, balik rin natin. Kung ayaw sa ganong posisyon, subukan natin yung ganito. Ayaw pa rin. Iurong lang pala natin. Hilain natin ng konti. Para, yun. Fit na siya. Ito pa. Natin ibalik. Ito, salpak lang natin. Yun, tumunog. Okay na yung ground dito. Ito, dapat nakaganyan yan. Yan. Ayun, naikabit na natin yung fuel filter. Ano? So, bago natin ibalik lahat, yung mga binaklas natin, paandarin muna natin. Nagbuwelo pa yung fuel pump. Ayun, umandar naman kahit papano, ano? Effective naman yung ating DIY. Alright. Ayan, ibabalik na natin to. Itong buong fairings na ito. Pero bago yan, ito, kailangan nating ibalik itong connector ng tail light. Okay. Yan, salpak na. Kailangan nakapatong yung fairings, ipatong nyo dito. Dito sa bandang side, kailangan nyo ipasok itong mga lock. Yan. Dun sa mga butas-butas para mag-fit bago nyo ilagay yung screw. Okay, bali apat yon, isa, dalawa dito sa harap, tapos dun sa gitna, dalawa, kabilaan yan. Okay, Phillips screw.
Ayan, ito ang medyo mahirap. Ayan, kasi meron tong box ng air filter. Ayan, medyo tukado. Konti lang yung space. Ayan, kailangan mong diskartehan yan. Ayan, balik natin itong grab bar. Next, kailangan natin ibalik itong dalawang tinanggal natin dito sa likod. Ayan, ito yung kulay black. Dito, kabilaan yan. Okay. Susunod itong cover natin. Huwag natin kalimutan yung hose kanina. Ito. Yan. Kailangan nating pasok dito sa ilalim. Yan. Okay. Tapos pwede nating ibalik. Yan. Tanggalin natin yung takip para pumasok. Yan. Okay. Alright, hindi na natin tatapusin. Medyo mahaba na itong ating video. So, ganun lang kasimple. Ilalagay na lang natin yung upuan, yung compartment at yung cover dito sa harap. So, ganun lang kasimple ang pagpapalit ng atin ng fuel filter. Ayan, close up ulit natin yung tinanggal natin. Ayan, ganyan kadumi. Nasa 39,000 km. May higit 39, magkukurenta na to. 39,000 kilometers. Yan o. Kulay dark brown na. Dark brown. Ayan. Yan o. May itim-itim na dito sa gilid-gilid. Yan. So, kailangan na talagang palitan to. Ayan. Sa mga gustong matuto sa mga DIY natin. Ayan. Sa mga owner ng Suzuki Bergman Street na 125. Sa mga Honda Click na 125. Ayan. Subscribe naman kayo. Tulungan natin lumago tong channel na ito. Alright?